Ika-17 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatayo siya sa harap ng system habang nakatitig sa mensaheng lumitaw sa kanyang paningin na lock. Agad na lumitaw ang pagtataka sa kanyang mukha, habang nakakunot ang kanyang noo sa biglaang abisong iyon. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang mensahe ng system. Inanunsyo sa kanya nito na nakakandado. Kinakailangan ng hindi bababa sa 30,000 health at 50,000 internal energy upang magamit ito. Napakamot sa ulo ang ating bida habang nakatitig pa rin sa mensaheng nakalutang sa harap niya. May halong panghihinayang at pagkadismaya sa kanyang mukha nang sabihin niya, mukhang hindi ko pa pala ito pwedeng gamitin. Muli niyang sinulyapan ang mga kinakailangang bilang at napabuntong hininga. 30,000 health at 50,000 internal energy, napakahaba pa ng lalakbayin ko. Napaseryoso siya ng tingin at sinabi sa kanyang isip na gayunpaman, sa kung sino ako ngayon, dapat kong samantalahin ang swerte ko. Magagawa ko namang maabot ito, di ba? Naiisip niya ito na sinabi pa niya na kung gusto kong magawa yan. Ibig sabihin ang isang ito. Isang napakalakas na sword energy na hindi nagpapababa ng aking panloob na enerhiya. Ang pinakamahusay na skill na dinala ng swerte sa akin. Kasabay ng pag-iisip na yon, mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng kanyang espada. Tahimik na nanatili ang kanyang tindig, ngunit sa kanyang mga mata ay mababanaag ang matinding determinasyon na itinutok ang espada sa kanyang unahan. Seryoso ang kanyang tingin na sinabi pa niya sa isip na kailangan kong matuklasan ang mga sikreto ng skill na ito. Naalala ito, noong araw ng pagpasok sa hukbong militar na sinabi sa kanya nito na ako si Jeo Woon. Inutusan ako ng Earth Demon na ihatid ka sa hukbong militar. Inabutan siya nito ng pills at sinabi pa na ito ay isang elixir. Sa pamamagitan ng isang tableta lang, kaya nitong magdagdag ng hanggang 10 taong halaga ng panloob na enerhiya. Na sinabi pa niya sa kanyang sarili na nakatagpo ko ang parehong Jeo Woon. Mula sa nakaraan kong buhay, at ibinigay niya sa akin ang immortal pill. At nang kinain niya ito makikita ang kanyang stats sa system ay tumaas. Dagdag pa na tumaas ang iyong husay sa martial arts. Fiery Fist Demonic Arts. Panggagaya, antas ng baguhan. Agad naman siyang yumuko at nagpasalamat dito na bahagyang tumingin sa kanya. Nakangisi siya habang palihim na nakatingin kay Jeo Woon habang sinasabi sa kanyang isip na isang nakagulat na pagbabago. Sa pagpapataas lang ng aking internal energy, nasa beginner level na ako ngayon. Gamit ito, kakayanin ko ng manindigan sa loob ng militar. At tulad ng nakaraan muling itinuro ni Jeo Woon ang pavilion sa itaas ng bundok habang sinasabi na nandoon ang militar. Dagdag pa nito sa kanya na aalis na ako ngayong tapos na kitang ihatid. Napasabi naman ng ating bida sa kanyang sarili na lahat ay tumatakbo base sa nakaraan kong buhay. Tahimik na pinagmasdan niya si Jeo Woon habang sinasabi pa sa kanyang sarili na kung ganoon dapat ko nang. Hindi na niya ito naituloy nang biglang umalingaw-ngaw ang system at inanunsyo sa kanya na may dalawang pagpipilian. Una, iabot mo sa akin ang Flying Dragon Pill na natanggap mo mula sa Earth Demon. At ang ikalawa ay ngisihan na lang siya, na seryoso siyang napasabi na lumabas na naman. Mariin siyang nag-iisip na sinabi niya sa kanyang sarili na nakatingin sa system na nawala ang pangalawang opsyon. Dahil ba ang short sword ay nasa inventory ko na? Dinagdag pa niya na masyadong partikular silang dalawa. At muling inanunsyo sa kanyang system na pinili mo ang iabot ang Flying Dragon Pill na natanggap mo mula sa Earth Demon. At ilang sandali pa ay bumalik na ang oras at sinabi ng ating bida kay Jeo Woon na iabot mo ang Flying Dragon Pill. Agad na napalingon ito sa kanya at sinabi na ano ang sinabi mo. Sumagot naman ang ating bida sa kanya na hindi ko pa ito natatanggap. Tumugon sa kanya si Jeo Woon na ano. Seryosong sinabi sa kanya ng ating bida na sinabi ng Earth Demon na bibigyan niya ako ng isang immortal pill at isang flying dragon pill. Tig-isa, nagbabaka sakali lang akong magtanong sa iyo. Tahimik naman na pinagmasdan siya ni Jeo Woon. Napahawak na lang ang ating bida sa ulo at bahagyang naglakad na sinabi niya na hindi mo pa natatanggap. Habang nagsasalita pa siya ng kung ganoon, humihingi ako ng paumanhin. Maaaring matagalan ako ng kaunti, ngunit dahil dyan, didiretso na ako. Natigilan siya sa pagsasalita nang bigla inabot sa kanya ni Jeo Woon ang pulang elixir. Napangisi ang ating bida na tumingin dito at sinabi sa kanyang isip na gaya ng inaasahan ko, nasa kanya nga. Masayang kinuha niya ito at sinabi na kaya naman pala, nasa iyo nga talaga. Salamat.
Napasabi naman si Jaewon na ikaw. Nagtatakang napatingin naman ang ating bida. Ngunit sa susunod na sandali, bigla siyang inatake ni Jaewon. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang katawan bago pa siya tuluyang makapag-react. Sa lakas ng suntok, agad na bumagsak ang ating bida sa lupa. Napasinghap siya sa sakit habang mabilis na napahawak sa kanyang tiyan, at ang buong katawan niya ay tila nayanig ng biglaang impact. Ngunit hindi pa nakontento si Jaewon. Mabilis siyang lumapit at mariing inapakan ang ulo ng ating bida, pinipigilan siyang makabangon. Agad na napaungol sa sakit ang ating bida habang nakadikit ang kanyang katawan sa lupa. Patuloy na idiin ni Jaewon ang kanyang paa, pinipigilan ang ating bida na makabangon. Mula sa lupa ay maririnig ang mahihinang ungol ng sakit ng ating bida habang pilit niyang tinitiis ang bigat ng puwersang ipinapataw sa kanya. Samantala, tahimik lamang na nakatayo si Jaewon. Matalim ang kanyang mga mata habang walang emosyon na pinagmamasdan ng ating bida sa ibaba. Sinilip siya nito at binulong sa kanya na ang isang katulad mo ay mamamatay rin naman dito kahit anong mangyari. Habang nakahandusay sa lupa ang ating bidang umisi siya. Na makikita naman ang mukha ni Jaewon na sinabi pa sa kanya na pero kung mabubuhay ka man, mamamatay ka pa rin sa mga kamay ko. At ilang sandali pa, isang laway ang lumabas sa bibig ni Jaewon papunta sa ating bida. Tumama sa pisngi ng ating bida ang laway nito, dahilan upang agad siyang mapangiwi habang kumunat ang kanyang labi sa matinding inis. Tumingin si Jaewon sa kanya na may malamig na ngiting bakas sa labi, habang hindi inaalis ang bigat ng presensya nito. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting umalis si Jaewon at tinalikuran ang ating bida. Tahimik na iniangat ng ating bida ang kanyang kamay habang pilit na inaabot ang isang pulang elixir sa kanyang tabi. Nilunok niya ito habang sinasabi niya na Jaewon. Dagdag pa niya habang makikita ang likod nito na kung matagumpay akong makakaligtas dito. Sigurado na ikaw ay mamamatay sa aking mga kamay. Bigla umalingaw-ngaw ang system na sinasabi na tumaas ang iyong mga stats. Buhay, 7,408 plus 6,003 of 7,408, panloob na enerhiya. 6,800 plus 3,500 of 6,800, at makikita rin na tumaas ang kanyang mga kasanayan sa martial arts. At ganun din ang kanyang kahusayan sa pagbabasa ng isipan ay tumaas. At makikita ang stats ni Jaewon. At ang nakalagay dito na siya ay isa sa mga escort ng Earth Demon. Normal na kondisyon ng katawan. Puot, 77%, warning. Mga estadistika. Kalusugan, 15,000 of 15,000, panloob na enerhiya, 12,000 of 12,000, at sinabi pa sa system na para sa iyong kaalaman. 10,000 katumbas isang Jiazi. 100,000 katumbas 2 Jiazi. 1,000,000 katumbas 3 Jiazi. 10,000,000 katumbas 4 na Jiazi. At ilang sandali pa makikita siya sa harapan ng instructor. At muli na namang naulit ang nakaraan na pinapapili siya ng instructor sa mga kawayan na may pangalan. At muli niyang tinuro ang may pangalan na Shin. Na sinabi pa sa kanya ng instructor na kung ganoon, pinili mo ang Shin. Dagdag pa nito sa kanya na mangolekta ka ng 6 na iba pang kawayan na katulad nito. Yung may markang Shin, pumili ka ng isa. Mayroon kang isang araw. Papasa ka kung aabot ka sa oras na ito bukas. Tahimik lang ang ating bida sa harapan niya. At ilang sandali pa, ay nagsalita siya na may curious lang ako sa isang bagay. Dagdag pa niya habang hawak ang kawayan na may pangalan na ako. Hindi lang ako ang nag-iisang kukuha ng pagsusulit na ito, tama? Seryosong sinabi pa niya na base sa dami ng kawayan, mukhang may iba pang mga tao. Pero bakit walang kahit sino dito? Tahimik lang na nakatingin sa kanya ang instructor. Panandali ang natahimik ang silid na nagkatinginan sila. Habang nakatingin siya dito, sinabi niya sa isip na may nagawa ba akong mali? Sa mismong harapan ko ay ang instructor. Sa normal na sitwasyon, walang mangangahas na makipag-usap sa kanya. Habang naglalakad siya patuloy pa din na nakatingin siya sa instructor na sinasabi pa niya sa isip na dapat umalis na lang ako. Bigla naman na nagsalita ito ng mga mata. Dagdag pa nito sa kanya na napalaki siya ng mata na ang paningin ng isang tao ay sadyang tumataas ng tumataas, nagiging mas mapaghanap. Tahimik naman na napatingin ang ating bida dito. At sinabi pa niya sa kanyang sarili na tiyak na may iba pang mga tao sa loob ng militar.
Sinabi pa niya habang makikita ang instructor na gayunpaman, ang katotohanan na hindi ko sila makita ay nangangahulugang maaaring dumating sila sa ibang oras o pumasok mula sa ibang lugar. Bamaling na siya habang sinasabi pa sa kanyang sarili na kung ganoon, ang mga taong narito na. Nakikipaglaban sila at sinusubukang mas lumakas. At ang pariralang mataas ang paningin. Ibig sabihin ba nito ay mas malalakas pa ang mga taong darating dito sa susunod? Walang magbabago doon. Mabilis siyang tumatakbo habang sinasabi pa sa kanyang sarili na kung kailangan ko rin naman silang makalaban kahit anong mangyari. Dapat akong kumilos ng mas mabilis at kumuha ng bentahe sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming bagay. At ilang sandali pa ay makikita na siya na nakapasok sa malaking trangkahan. At sinabi pa niya habang nakatingin ng mariin na nagbabalik ako. At sa lalong madaling panahon, magiging isang lawa ng dugo ang lugar na ito. Dagdag pa niya habang nakatago sa malaking bato na pero, magkaiba na ang takbo ngayon. Sa huli kong buhay, bigla akong nilusob malapit sa gusaling yun. Mariin siyang nakatingin sa gusali habang sinasabi pa na sa pagkakataong ito. Ako naman ang gagawa ng sorpresang pag-atake. Makikita ang gusali na sinabi pa niya sa kanyang isip na nasaan na yun. Kahit ilang beses ko nang paikutan ang gusali, hindi ko pa rin mahanap. Habang mas nagtatagal ako sa paghihintay, mas lumalaki ang tsansa na ako naman ang maatake. Sayang naman, lumabas siya sa pagtago at naglakad papunta sa gilid ng gusali. Lumingon siya sa paligid na sinabi pa niya sa isip na sige, ibaba na ninyo ang inyong mga bantay. Lumabas ka riyan. Napangisi siya ng umalingaw-ngaw ang system na sinasabi na babala. Natuklasan ng isang hindi kilalang kaaway ang iyong kahinaan. Paano mo gustong kumilos? Napasabi pa siya sa kanyang isip na nandito na. At makikita ang pagpipilian na una, harapin siya. Pangalawa, depensahan ang sarili. Pangatlo, tumakas. Naalala niya noong tinamaan siya sa likod ng atake ng kalaban. Habang sinasabi niya sa kanyang sarili na pinili kong tumakas noong nakaraan, at habang tumatakas ako, may humiwa sa likod ko. Marahil dahil nag-atubili ako, pero hindi naman yun isang atake na hindi ko sana maiiwasan. Hindi ko naisip ang ipagtanggol ang sarili ko dahil hindi naman ganoon kataas ang antas ng kaaway. Pero ang taong ako ngayon, madali na siyang mapatamba. At sinabi ng system sa kanya na pinili mo na harapin siya. Mula sa itaas ng gusali, makikita ito na nakatingin sa ating bida habang nakaguhit ang isang nakangising ngiti sa kanyang mga labi. Samantala, napatigil naman ang ating bida at napatingin pabalik sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, kumilos ang ating bida habang nakatutok ang kanyang tingin sa kalaban. Hindi naman nagpahuli ang lalaki at agad na gumalaw, mula sa mataas na palapag ay mabilis itong tumalon pababa, dumiretso patungo sa kinaroroonan ng ating bida na tila isang mabangis na mandaragit na nakakita ng kanyang pakay. At sa isang iglap, sumulpot ang kalaban sa kanyang harapan na tila naglaho at muling nagpakita. Walang pag-aatubili nitong hahampas ang kanyang espada sa isang mabilis at mabigat na taga. Makikita naman ang bahagyang pagngisi ng ating bida sa kabila ng paparating na pag-atake, na parabang matagal na niyang inaasahan ang kilos ng kanyang kalaban at hindi man lamang nabahala sa nagbabantang panganib. Sa isang mabilis na pagwasiwas ng kanyang espada, sinalubong ng ating bida ang pag-atake ng kalaban. Umalingaw-ngaw ang malakas na banggaan ng kanilang mga sandata, at dahil sa lakas ng kanyang pagharang ay napilitang tumilapon ang kalaban pabalik sa ere habang pilit nitong binabawi ang balanse ng kanyang katawan. Nakangising napatingin ang ating bida habang panunuyan niyang sinabi na wala naman pala yan, ay bumagsak ang kalaban sa lupa. Samantala, bahagyang hinampes ng ating bida ang kanyang espada sa hangin. Agad itong tumayo habang napapaungol na sinabi pa ng ating bida sa kanyang sarili na napakalaki ng agwat ng kakayahan naming dalawa. Dagdag pa niya habang may takot sa mukha ng kalaban na halatang-halata naman sa paraan ng pagtingin niya sa akin, at lalo na nung biglang lumabas ang weak point window. Sabay ngisi ng ating bida sa kanya. At dito na po nagtatapos ang 17 kabanata. Ika-18 kabanata, sa pagpapatuloy. Nabalot ng katahimikan ang paligid habang nakatayo silang magkaharap. Dahan-daang itinutok ng kalaban ang kanyang espada sa ating bida, at ang matalim nitong titig ay hindi man lang kumurap habang mahigpit na hawak ang sandata, na parabang handa itong kumilos anumang sandali. Nananabik ako sa buhay ko ngayon.
Hindi dahil sa tingin ko ay masayang pumatay. Kung hindi, ang agwat sa pagitan namin. Dagdag pa niya habang nakatingin sa system na hindi ako makapaniwalang nasa sabik ako nang makita ang agwat ng aming mga kakayahan. Nakangiting sinabi pa niya sa kanyang isip na nag-e-enjoy ako. Naiisip pa niya ito na sinabi niya sa kanyang sarili na sa buhay na ito, kaya ko siyang talunin kahit ano pang opsyon ang piliin ko. Nagamit ko na kapwa ang atake at martial arts sa mga nakaraang buhay. Tingnan naman natin kung ano ang maya-alok ng huling opsyon. Biglang umalingaw-ngaw ang system na pinili mong gumamit ng item. Isang beses ka lang tuturuan kung paano ito gamitin. At makikita ang tool sa system na medicinal. Nutritional bar, 1, golden potion, 2, iron blood poison antidote, 1, equipment weapons. Short sword, 1, moon-scented dagger, 1, makikita ang gulat sa mukha ng ating bida na sinabi pa ng system na narito ang mga gamot at kagamitan. Maaari kang pumili sa ibaba. Ang una ay ang medicinal. Pangalawa, equipment. Napasabi siya sa kanyang isip na nawala ang classified book, at tanging ang mga gamot at kagamitan lang ang lumabas. Mukhang ang mga bagay lang na magagamit ko sa kasalukuyan ang ipinapakita nito. Equipment ang pinakamagandang opsyon para sa akin. At sinabi pa ng system na pinili mo ang short sword. Saan mo gustong ilagay ito? Halimbawa sa kanang kamay. Napasabi pa siya sa isip na saan nga ba? Sa kanang kamay ba? At ilang sandali pa ay sinabi na ng system na magpapatuloy ang sitwasyon. Makikita ang takot ng kanyang kalaban na pinagpapawisan na nakatingin sa kanya. At ilang sandali pa makikita ang espada na lumabas sa kanyang kanang kamay. Napangisi siya na napasabi pa sa isip na nakikita ko na kung paano ito gumagana. Habang sumusugod ang kanyang kalaban sinasabi pa niya sa isip na napakapakinapakinabang nito kung sakaling mawala ko o mabali ang aking espada. Bagaman, syempre, hindi ito magiging opsyon kapag lumabas na ang weak point window. Malamig na tumingin ang ating bida sa kalaban. Habang malakas itong sumigaw habang malakas na ihahampas ang kanyang espada na mamatay ka na. At sa isang mabilis na galaw agad na natusok ng ating bida ang katawan nito ng kanyang espada habang sinabi niya na nakangisi na masyado kang mabagal. At ilang sandali pa bumagsak ang kalaban sa lupa habang nakadipa ang kanyang mga kamay. Tumalon siya sa kabilang bakod at sinabi sa kanyang sarili na nag-iisip ako kung gaano karaming tao ang nasa militar. Tumingin sa kanyang unahan na sinabi pa niya sa kanyang sarili na anong mga kayamanan ang nasa loob. Gaano karami ang mga ito? Muli siyang tumalon sa bubong na sinabi pa niya na sigurado ako na habang mas malaki ang gusali, mas maraming kayamanan sa loob. Sumilip siya habang sinasabi na mabuti na lang at naitago ko ang aking mga bakas gamit ang stealth. Binalaan siya ng system na sinabi na stealth. Paunawa, nagpapababa ng iyong panloob na enerhiya. Sumilip siya sa pintuan na sinabi pa niya sa kanyang sarili na kahit mas malakas na ako kaysa dati, hindi pa rin yun sapat. Wala pa akong maipapangakong tagumpay. Kailangan kong mag-ingat. Mabilis siyang bumaba sa sahig at agad na naging alerto ang kanyang buong pakiramdam. Sandaling tumigil siya at pinakiramdaman ang paligid, binabantayan ang bawat tunog at galaw sa loob ng silid. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang kumilos. Maingat na nagmamasid habang hinahanap ang anumang maaaring gamit o bakas na makakatulong sa kanya. Nakahalukip-kip siya ng kamay sa katawan na sinabi pa niya sa kanyang sarili na walang mga kayamanan. Sa bagay, mas magiging kakaiba naman siguro kung madali lang silang mahanap. Napatig na naman siya sa gilid nang may mapansin. Agad siyang gumilid sa pader habang sinasabi sa kanyang sarili na may dumarating. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang katawan, saka maingat na sumilip sa gilid ng pader kung saan niya narinig ang papalapit na tunog. Napasabi pa siya sa isip na sa nakaraan, hindi ko sana siya maririnig mula sa ganoong kalayuan. Ngunit ipinapalagay kong dahil ito sa bagay na ito, na muling inanunsyo ng system sa kanya na epekto ng stealth. Magagawa mong marinig maging ang pinakamaliliit na tunog sa iyong paligid. Nakita niya ang lalaki naglalakad sa pasilyo na pinagmamasdan niya, habang sinasabi na ang stealth ay isang teknik na ginawa upang itago ang presensya ng isang tao. Bahagi rin ng stealth ang pagiging mapagmatsyag sa presensya ng iba. Hindi nakapagtataka na mayroon itong ganitong epekto. Biglang huminto ang lalaki sa harapan ng pintuan at sandaling nanatili roon, tila sinusukat ang katahimikan sa paligid. Pagkatapos, dahan-dahan itong tinulak ang pinto.
Habang nakatingin ang ating bida, sinabi niya sa kanyang sarili na subukan nating palabasin ang weak point window sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Patuloy sa pagmasid ng tahimik ang ating bida. At sinabi pa niya sa kanyang sarili na mukhang gumagalaw siya sa loob. Pero wala akong ideya kung anong ginagawa niya dahil nakasara ang pinto. Dagdag pa niya na kung mananatili ako rito sa koridor nang walang kalaban-laban, baka maging mapanganib ito para sa akin. Dapat ko na lang ba siyang atakihin agad? Dagdag pa niya na kailangan kong iwasan ang anumang matitinding sitwasyon. Lalo na kung ito ay yung kailangan kong makipaglaban sa isang tao rito sa labas at doon din sa loob. Habang nakasilip, sinabi pa niya na pumasok na tayo. Habang papasok siya, nakita niya ang lalaki na naghahanap ng mga gamit. Na sinabi pa niya sa kanyang sarili na magtitiwala ako sa mga kakayahan ko. Nagtataka naman ang lalaki na agad na napatingin sa kanya. Humarap ito sa kanya na may nakangiwi ng mukha. At makikita ang stats ni Guiyong, na pinuno ng extermination squad ng Court of the Holy Deity. Normal na kondisyon ng katawan. Buhay, 2,205 sa 2,205. Panloob na enerhiya, 1,820 sa 1,820. Makikitang mabilis na sumusugod ang ating bida. Sa isang iglap, nagbitaw siya ng isang malakas na paghampas ng kanyang espada, dahilan upang kumislap ang hangin sa paligid at sumilay ang matinding kislap nang nagbangga ang mga talam. Nakangiwi ang mukha niya habang pilit na idinidiin ang kanyang espada laban sa kalaban. Samantala, nagngingit-ngit ang kalaban habang mariing hinaharang ang espada ng ating bida, nakakagat ang kanyang mga ngipin sa tindi ng puwersang kanyang sinasalo. Natapilok naman ang kanyang paa sa gitna ng paggalaw, dahilan upang bahagyang mawalan siya ng balanse at mapabagal ang kanyang pagsugod. Makikita ang pagkabahala sa kanyang mukha habang pilit na binabawi ang kanyang balanse, halatang hindi inaasahan ang nangyaring pagkadulas ng kanyang paa. Agad na sumigaw ang ating bida habang sinasabi sa isip na ito na ang pagkakataon ko. Habang nakahandusay sa sahig si Guiyong, agad na sumugod ang ating bida at mabilis na isinaksak ang kanyang espada sa katawan nito, sinamantala ang sandaling kawalan ng depensa ng kalaban. Agad na napasokan ng dugo si Guiyong. At umalingaw-ngaw ang system na sinasabi na isang napakalakas na patama. Status, health, 44 na lang ang natitirang buhay. Bumaba ng 2,058 sa 2,205. Mariin pa ring nakasaksak ang espada ng ating bida sa katawan nito, habang mahigpit niyang hawak ang sandata at hindi inaalis, na parabang tinitiyak ang buong epekto ng kanyang pag-atake. Samuka ito ng dugo habang tahimik na pinagmamasdan ng ating bida ang kanyang kalaban, na nananatiling kalmado at walang bahid ng emosyon sa kanyang mukha. Sinabi pa niya sa kanyang isip na bakit hindi lumabas ang weak point window sa pagkakataong ito? Bulalas naman ang kanyang kalaban, patayin mo na ako. Tahimik na nakatingin ang ating bida sa kanya na sinasabi sa isip na mukhang hindi lumalabas ang window para sa mga taong nawalan na ng gana o lakas na mabuhay. Napapikit siya ng mata na sinabi niya na sa tingin ko, dapat ko na itong tapusin. Bigla naman siyang napatingin sa gilid nang may mapansin. At mula sa loob ng cabinet isang bagay ang kanyang nakita na napasabi siya sa kanyang isip na isang medicinal bar. Nagtatakang tinititigan naman niya ito ng tahimik. Ibinaling ang tingin sa kalaban na sinabi pa niya na curious lang ako. Ano ba ang hinahanap mo na nagpatagal sa iyo ng husto rito? Hindi naman ito tumugon. Na napasabi pa ang ating bida na nawalan ba siya ng malay? Itinutok ng ating bida ang dulo ng kanyang espada sa leeg nito habang sinasabi niya na baka may biglang umatake sa akin. Dapat ko muna itong asikasuhin. Bigla naman na lumabas ang system at nagsabi na pumili ng isa sa mga opsyon sa ibaba. Ang unang pagpipilian ay patayin siya. At ang pangalawa ay pahirapan siya. Napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na ano ito. Nagsalita naman ang lalaki na bakit hindi mo pa ako pinapatay. Napasabi naman ng ating bida na gising ka pala? Habang nakatingin siya dito, sinabi niya sa kanyang sarili na batay sa aking karanasan. Sa mga ganitong kaso, mas kapaki-pakinabang ito kaysa patayin siya. At sinabi niya sa kalaban na sigurado akong alam mo ang sagot. Sumagot ito sa kanya na ano ang sinasabi mo. Lumabas ang system na sinabi sa kanya na pahirapan siya. Hinawakan niya ang balikat ni Guiyong na nagtatakang tumingin sa kanya. At ilang sandali pa, malakas na dumaing sa sakit si Guiyong nang mariing pisilin ng ating bida ang kanyang balikat.
Napangiwi ito habang pilit na tinitiis ang kirot. Napabulong ang ating bida na Boon John Chok Gol. Nagpapasok ako ng panloob na enerhiya sa kanya upang patalasin ang kanyang mga neuron sensor, sabay pira-pirasong pinipilipit ang kanyang buto para maranasan niya ang pinakamatinding sakit na posible. Boon John Chok Gol. Paliwanag ng translator, paghihiwalay ng buto sa laman. Isang marahas na teknik ng pagpapahirap na madalas makita sa mga kwentong Miriam. Patuloy na pinisil ng ating bida ang balikat ni Guyong, dahilan upang mapahiyaw ito ng malakas sa matinding sakit. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa paligid habang pilit niyang tinitiis ang kirot, ngunit hindi man lang lumuwag ang pagkakahawak ng ating bida. Malamig siyang tiningnan ng ating bida, at sa matigas na tinig ay sinabi, "Sumagot ka sa akin." Kahit nanginginig sa sakit, pilit na itinaas ni Guyom ang kanyang ulo. Hirap itong huminga habang pinipigil ang pagdaing, bago tuluyang nagsalita. "Ano? Anong sagot ba ang gusto mo sa akin?" Tinitigan siya ng ating bida ng malamig bago bahagyang idiin ang kanyang pagkakahawak. Pagkatapos ay sinabi niya sa mababa ngunit matigas na tinig, "Sigurado akong alam mo na kung ano ang tinutukoy ko." Makikita sa mukha ni Guyom ang matinding sakit habang mariin niyang pinangingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Namumula ang kanyang mukha sa tindi ng kanyang nararamdaman bago siya biglang sumigaw. "Putya ka!" Habang galit na nakatitig sa ating bida. Muli na naman nahahawakan ng ating bida ang balikat nito habang sinasabi na gusto mo bang ulitin ko yun? Makikita naman sa mukha ni Guyom ang matinding galit habang mariin niyang pinangingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Bago sinabi niya na sige na, nasa akin. Nagulat naman ang ating bida at sinabi niya na ano. Nakapikit pang sinabi sa kanya ni Guyom na nasa akin. Na sinabi pa sa kanya ng ating bida na narinig kita sa unang beses pa lang. Ano ang mayroon ka? Kahit halatang ayaw magsalita ni Guyom, wala siyang nagawa kundi ang piliting ibuka ang kanyang bibig. Nakapikit siya habang mariing pinipigil ang kanyang galit, bago niya tuluyang sinabi, "Itaas mo ang aking bandana." Agad namang inabot ng ating bida ang bandana ni Guyom at dahan-dahan itong itinaas. Biglang umalingaw-ngaw ang malamig at pamilyar na tinig ng sistema sa kanyang isipan sa sandaling may taas niya ang bandana. At sinabi nito sa kanya na nakakuha ka ng isang piraso ng mapa ng kayamanan. Masayang pinagmamasdan niya ang piraso ng mapa habang sinasabi ng system na mapa ng kayamanan, paglalarawan, ipinapakita ang lahat ng mga kayamanan sa loob ng gusaling may lilang bubong sa militar. Mayroong kabuuang 10 gamit dito. Na napasabi pa siya sa kanyang isip na napakaswerte ko naman. Nakapikit na nagsalita si Guyom, halos pabulong at puno ng pagod. "Pakiusap, hayaan mo na lang akong mamatay ng mapayapa." Nakangisi ang ating bida habang nakatingin kay Guyom, tila walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sa malamig ngunit kumpiyansang tinig ay sinabi niya, "Madali lang yan. Papatayin kita sa isang iglap gamit ang iyong fatal point." Habang hahawakan ng ating bida si Guyom biglang umalingaw-ngaw ang system na sa sinabi sa kanya na pumili ng isa sa mga opsyon sa ibaba. Una, patayin siya. Pangalawa, pahirapan pa siya. Nagtataka ang ating bida habang nakatitig sa lumulutang na mensahe ng sistema. Hindi maunawaan kung bakit pa ito nagpakita ng ganoong impormasyon sa sandaling yun. Bahagya siyang napakunot noo. Habang sa kanyang isipan ay paulit-ulit ang tanong kung ano ang ibig sabihin ng bagong mensaheng ito. Habang nakapikit si Guyom, tila handa na niyang tanggapin ang kanyang kamatayan. Mariing nakatingin naman ang ating bida sa mensahe ng sistema, bago siya napasanggal ng mahina. "Ha, ang gago na to," bulong niya. Hindi lang pala iisang bagay ang itinatago niya sa akin. Napasuntok siya sa kanyang palad habang may bahagyang ngising puno ng inis na gumuhit sa kanyang labi. Nakatitig siya kay Guyom na nakahandusay sa harapan niya. At dito na po nagtatapos ang 18 kabanata.